Good morning po. Magandang umaga sa bawat isa. Naisip ko lang po itong good morning tsaka magandang umaga. Kwentuhan ko muna po kayo ng saglit ha. Ano po ba yung Tagalog ng good? Mabuti. Ano ang English ng maganda? Beautiful. Wow. Grabe. Napakabuti ng Diyos dahil sa magandang umaga na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin ng Panginoon. Ano po? Nakakatuwa kasi bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong mga pinagdaanan. Iba malungkot, iba masaya. Ano po? Ayan sila Kuya Ramil, Aisa. Ilang taon nang hinintay. Ano po? Pagkatapos ayan, bigla may tumawag. Alis na ulit. Sabi nga namin kay Raisa kahapon, madadagdagan na yung baon niya. Amen. Hallelujah. Sabi din sa Lamentation 3:22, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Wow! Napakabuti ng Diyos natin. His mercies and grace. Ano po? God extends His mercy and grace for us. No? Napakabuti niya. Pati yung pagpapatawad, laging nakalaan. Ano po? Sa bawat isa sa atin. God is ready to forgive our sin. And every morning, His faithfulness is immeasurable. Wow! Glory to God. Sino po excited na pumunta dito ngayong araw na to, ngayong linggo? Amen. Amen. Natutuwa ako kasi alam ko na kaya kayo maaga, excited kayo. Umpisa pa lang, pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon, alam ko, ready na kayo. Kaya iyayahan ko po kayong lahat na tumayo. Sumigaw nga po tayo sa ating Panginoon ng Hallelujah!
Panginoon at walang katulad. Hallelujah. You are God alone.
pagmamahal, pag-awit, pagpupuri, pagsamba sa inyo. Sapagkat kami po'y sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat sa iyong presence na ginawa ka na sa aming kalagitnaan, sa aming pagkakatuloy. Salamat sa paghahanda ng aming mga puso. Kayo po ang siyang maitaas, maparangalan. At kami po'y laging may baba, lalo na po ang iyong panglingkod ay mababa at kailangan po ang siyang mahayag at makita. Magsalita aming Ama, aming Panginoon Jesus. At kayo po na Espiritu na lagi namin kasama na aming tagapagtulong, taga-aliw, tagapagpalakas. Maraming salamat ang kini namin ang tagumpay, kabutihan, pagkakala ng aming pong gawain. Salamat sa kalaman, karunungan, kaunawaan ng inyong aking ginagawad na sa kalagitnaan namin ito. Salamat po ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po ng mga Diyos magsasalang. Amen! 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 Yan. May bati niyo nga po yung mga katabi. Morning! Ano pa? Taga-rego natin, siguro natin, pila at sa ibang lugar natin mga kasama. Kaya magandang umaga po sa ating pong lahat. No? At medyo may problem ng konti. At pagka Wednesday nga pala, nakalikpan ko, ginagalaw namin ito ngayong linggo. Ayan, baka may konting dapat ayusin. Yung mga marunong na taon pa, yung aking anak dito na pauwi. Sa mga anak na pinatid ko kanina na nag-aasikaso, may exam ngayon, last 8. Na po, may entrance exam para po sa kanya pagkukolehiyo. Na po, last 8 dyan po sa BPSU. No? Ulihin po ang Panginoon, dito naman kagabi sa anak na babae,
na allergy. Ano, kaya binabantayan namin, muntik-muntik na masugod sa ospital. Ano po, buti, kaya niya pa naman kaya hindi po namin nadala. Kaya puyat at maaga gumising tapos nasikas pa. Pero, mabuti naman ang Panginoon. Amen po ba? Sabi ni Angie, mabuti at maganda. Ang ginagawa ng ating Panginoon sa atin po lahat. Ano po, at hindi natin magamit. Actually, ang prepare ko na talaga sanang ituro kasi last Sunday, tinuro ko po yung make your heart on fire for God sa limay. Ano po, na dapat on fire tayo in loving God. Sa tema naman natin, in fire tayo in serving God at siyempre in sharing the Word of God. Doon po sana iikot, pero siyempre na bago po yun ang ating Panginoon. Alam po natin, sa tuwing ang salita po ng Diyos ay atin po ibinabahagi, kinakailangan una, bukas ang ating pong isip. Tama po ba? Pangalawa, handa ang ating puso. Kung hindi po kasi bukas ang ating isipan at ang ating puso, ang tendency nito mga kapatid, ito po'y sarado at hindi handa ang ating puso, baka po ang salita ng Diyos o binhi ng salita ng Diyos na matanim ay parang nahulog lang sa daan. Kaya naman dahil nasa daan at tapakan, ito kayo ng ibon, nawawala. O kaya naman nahulog sa mabato, dahil mabato tutubo, pero pag nainitan, ito po ay agad din mamamatay, namin malalanta. Ano po, at kung mahuhulog naman ito sa damugan, dahil napakaraming kaagaw na mga damo, yung itanim mo doon, hindi rin siya magbubunga ng maganda. Kaya napakahalaga na tayo po'y tumutungo sa gawain ng Panginoon, handa ang ating isip, handa ang ating puso. Ang puso natin ay mataba. Tama po ba? Sino ba rito mga pusong mataba? Ayan. So, pagkapala po ng Panginoon, correct man yan. Ano po, yung mensahe po ng Diyos, minsan tamaan man yung iyong ego, rebuke man yan, correction man yan, at siyempre encouragement din. Ano po, at kami bilang mga ngaran, siyempre dapat alam po namin yan, hindi puro correct, hindi puro rebuke, dapat marunong kang mag-encourage. Sinuturo ko nga po sa dealing with in-laws and relatives, sa dealing with mayroon na sa leader of my family. Ano po, yung multiplying praise and subtracting criticism. Sa mga panahon natin ngayon, dapat nagdadagdag tayo ng papuri at nagbabawas tayo ng kritisismo. Ano po, bawas lang ng konti. Kung mag-criticize ka, dapat constructive. Hindi para ipahiya yung tao, kundi para tulungan siya sa kanyang sarili. Tama po ba? Dahil tayo nangaral, again, hindi para kalitiin ang ating mga tenga, kundi para baguhin ang ating buhay. Tama po ba? Amen? Para baguhin po ang ating pong mga buhay, purihin po ang ating Panginoon. Ano po, doon po papasok ang tinatawag na I message versus you message. Dapat talaga kabisado natin yun. Ano, pagka sinabi you message, pinipuntirya mo yung mali ng tao. Diba? Saka, tinitira mo sa ikaw puro ganito. Pero iba po yung I message. Alam mo, nag-aalala ko, nagdaramdam ako sa iyo, concern lang ako sa iyo. Diba? Yung ganun pa lang magsasalita ka na yun eh. Diba? Sa taong itutuwid mo, itatama mo, matatanggap niya po yun. Pero kung titirahin mo siya ng titirahin, para ba sinasabi mo napaka-perfecto mo kapatid, hindi yung dapat yan. Tama po ba? Ano, purihin po ang Panginoon. Handa na po ba kayo sa pagkagat ng salita ng Panginoon? Okay, Ezekiel chapter 37, verse 1 to 14. Wala pa kayong Okay na ba? Meron na pa. Wala pa. Yan. Nadarama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa libis na puno ng alansay. Sa 2, inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyunan. Sabi doon, tuyong-tuyunan. Sabi mo nga sa'yo mga dapat, tuyong na ito. Ano sagot? Malapit-lapit. O sariwang-sariwa pa. Ano pa? Sabi rito mga kapatid, tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, tinginin niyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinapasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Verse 6, lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat
bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako, si Yahweh. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. 9. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasabi ko, hangin, hingahan mo mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Sa 10, nagpahayag na ako at ang hangin ay pumasok sa kanila, nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking bukbok o batalyon. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo ng aming mga buto, wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Sa 12, kaya nga magpahayag ka, sabihin mong ipinasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikita ninyong ako, si Yahweh. Hihingahan ko kayo upang kayo mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na kung si Yahweh ang nagsabi nito at aking gagawin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Verse 1-14 po yun. Ano po? Yan. Topic po natin ay God wants to be refined. Sabihin nyo nga yun sa inyong katabi. God wants to be refined. Sige nga po. Yan. Nais ng Diyos ay ikaw ay mabuhay. Tama po ba? Ang nasabi naman ng iba ay kailangan, naniniwala ba kayo kailangan natin ng revival? Tinatanggap mo ba na kailangan mo ng revival? Sabi ng iba, hindi natin kailangan ng revival. Halimbawa, sa pagdalo, dahil lagi ka naman present dito, hindi mo kailangan ng revival sa pagdalo. Sapagkat marami sa parte o area ng ating buhay na nangangailangan ng revival. Kung ikaw'y dumadalo rito, ngunit tulog ka naman, kailangan mo ng revival sa pakikinig. Tama po ba? Kung ikaw'y nananalangin, magsisimula ka lang ng hallelujah at kabinabukasan ng iyong pag-amen, kailangan mo ng revival sa panalangin. Tama po ba? Kung sa ating pagsamba, nahihiya ka magtaas ng kamay, di ba? Hindi ka makapagpuri, tamad na tamad ka, kailangan mo ng revival sa pagsamba. Tama po ba? Kung ikaw ay hindi nagbabasa ng Biblia, o kaya walang Biblia, di ba? Kailangan mo ng revival saan? Sa pagbabasa ng Biblia. Tama po ba? Di ba? Kung ikaw ay wala nang, sabihin natin, para bang hindi ka na nakakakinig ng mensahe ng ating Panginoon. Di ba? Para bang wala na yung excitement, wala na yung alab, para bang yung Word of God na inihahatid sa atin ay hindi mo tanggap, kailangan mo ng revival. Tama po. Kung ikaw'y nasa ministry, gumagawa, di ba? Na sumusunod ka na lang, na para bang, siguro takot ka na lang sa tao, utos na lang ng tao, pero deep inside, wala na yung alap, wala na yung palok, wala na yung apoy. Mga kapatid, kailangan po natin ng revival. Tama po ba? Naniwala ba kayo doon? Kailangan po natin ng revival. Tikin po natin iyon sa ating pong mga sarili. Nandiyan pa ba yung joy, excitement, o baka wala ka ng kabuhay? Buhay. Mga kapatid, sabi kanina, baka tayo po kasama sa isa sa mga kalansan. Na wala ng buhay, na kailangan ng dalawang bagay lang dito mamaya. Ano po? Salita ng Diyos sa kayong banal na spirit. Ba kailangan ng paghinga? Ano po? Ng banal na spirit. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan ba ng buhay? Buhayin ka ng Panginoon ngayong umaga. Naniniwala po ba kayo doon? Lord, ang aking panalangin, buhayin mo ako ngayong umaga.
balik mo yung aking alam, balik mo yung aking sigla, balik mo yung aking apo sa panalangin o init, no? Sa panalangin, pagbabasa ng Biblia, pagsamba, paglilingkod sa Kanya. Diba? Yung bang nakakalimang chapter ka na sa pagbasa ng Biblia, sarap na sarap ka pang magbasa. Tama po ba? Nagpapakita na revive ang puso mo pagdating sa Biblia. Pero kung nakakadalawang verses ka pa lang at naghihikap ka na, hinihila ka lang matulog, mga kapatid, chicken mo puso mo. Amen po ba? Baka tayo ay alansay na. Ganun ba? Ha? Ayan. Nako. Ay, minasa natin mga text. Wala yung mismo ano. Yan na napunta. Di ba? Okay na po. Andiyan naman yung title. Wala yung binasa natin na text. Na po kaya, purihin po ang ating po Panginoon. Na po kaya, chicken po natin yon sa ating pong mga sarili, mga kapatid. Ako laging babalikan sa ating pagdalo. Kasi kung ikaw'y taong revive, ano po, kahit sa pagpupuri, hindi ka na kailangan short pa ng naglilid ng awit eh. Tama po ba na halos nagkamakaawa? Sige na, sumayaw naman kayo, magtaas naman kayo ng kamay, hindi na. Kasi kung kayo revive, pusa yun. Ano po, yung voice mo, hindi mo alintana. Pag sinabi ng Holy Spirit, lumuhod ka. Tama po ba? Meron tayong kamay, pakipalakpak, meron tayong libang para, yung tayog naman yan. Ano po? Para i-kembot naman yan. Ano po? At meron tayong paa para ilunod naman yan, ipadyak-padyak naman po yung mga bagay na yan. At ito yung taong revive, mga kapatid, ayaw mo mahuli sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Sabi ko nga sa inyo, minsan pwede mali. Ano po, may mga pagkakataon talaga mali ka. Diba? Pero pagka ikaw yung taong revive, gagawa ka ng parang para maaga ka. Amen po ba? Di ba gagawa ng para maaga ka? Kasi ayaw mong merong lumampas, ayaw mong merong mamiss. Ano, yung unang awit, gusto mo masabayan. Ano po, yung mga pasimula na ginagawa natin, mga kapatid, kasama yun. Patunay yun ang ikaw po'y revive. Pero kung taon na lumipas, lalo na kung ikaw dadalo na benediction na lang, tapos gusto mo umaga pang umuwi, okay, sabay sa mga kalansay doon. Amen po ba? Na walang bumay. Dapat tikin po rin natin yun sa atin. Amen po ba? Sapagkat na ngayong last days, mga kapatid, yung mga malahiningan, sa Revelation chapter 2, sabi ng Biblia, bakit ka-apekto yan sa pagpunta mo sa kalamitan? Dahil isusuka ka na. Amen po ba? Yun ang nakalagay. No, kaya nga po, tikin po natin yung ating po mga puso pagdating po sa area niya. Kaya, sabi mo sa iyong katabi, huwag kang papayag na ikaw ay maiwan sa pagbabalik ng Panginoon. Amen po ba? Sa pagsalubong natin sa Panginoon, kailangan nagliliwanag ang ating mga ilaw. Huwag tayong tumulad sa 5 babae. Sa 5 babae na naghihintay sa lalaking ikakasal, na delay ng dating. Ano nangyari? Dahil wala silang extra oil, sila nagpunta ng palengke, humihingi doon sa may dalang extra oil sa 5 babae na matalino na merong extra oil. Sabi niya, bakit ibibigay ko sa inyo? I-extra lang namin to. Di ba? Bibili muna kayo habang sila'y bumibili sa dumating yung lalaking ikakasal, yung mga may extra oil, sila po yung nakapaghintay at sila po yung dinatna na lalaking ikakasal, sinisimbolo ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, panatilihin mong gising ang iyong pananampalataya. Panatilihin mong nag-aapoy ang iyong pananampalataya. Amen po ba? Sapagkat ang sabi ng Bible, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. Mga kapatid, saan galing yung apoy? Ang ating Panginoon, Jesus ang nagsabi, noong una mo nakilala ang Panginoon, nag-aapoy ka. Ang tanong, yan ba'y nagliliyab ngayon? O nag-aandap-andap na? Di ba? Ang isang may sasakyan, may mga reserve yun eh, Kuya Dave. Di ba? Kung tuyo na sa langis yung sasakyan, ano mangyayari? Atok. Kung wala nang gas, pati yung reserve, nasa tatakbo pa ba yun?
Magtutula ka na lang. Di ba? Magtutula ka na lang mga kapatid. Nako, at minsan, ilagay po natin sa ating pagiging mananampalataya. Ang apoy ba na iyan na binigay sa atin ng Panginoon ay nagliliyab hanggang sa kasalukuyan? Di ba? Napakahalaga po nito mga kapatid. No? Ang apoy mga kapatid ay nagsisilbing protection para sa atin. Against sa mga persecution, against sa mga problem, against sa mga trials, hindi ka kayang apektuhan. Yung mga nagkakam, di ba? Minsan, nagpaparikit sila ng apoy. Nagliliyab sila ng apoy. Anong dahilan nila? Lalo na sa gabi, bakit sila naglalagay ng apoy? Bukod sa para uminit yung kanilang paligid, kapag sila ay nasa tent, hindi sila, protection na hindi sila lalapain ng mga mababangis ng hayop, hindi sila lalapitan kasi takot sa apoy yung mga mababangis na hayop. So kapag ikaw ay nag-aapoy sa Panginoon, kapag ikaw ay revive, mga kapatid, nagsisiping protection yan sa iyo, hindi ka maggalaw ng kaaway. Hindi kayang patumbahin ng mga problema. Amen po ba? Sino rito uminom ng kape kanina na bagong kulo? Nainom niya ba agad yung kape niyo? Pinalamig mo muna. Ang diablo mga kapatid, ihintay ka muna malamig. At kapag nag-start ka ng malamig yung niya, tingkirahin. Nagluto ka ng banana cue, hindi mo agad-agad kakainin, hinihintay mo na lumamig. Ganun din sa buhay po natin. Kaya napakahalaga na ito po mga kapatid, na po yung Ezekiel, na po nakikigihan po natin, napakahalaga na ito po ay suriin natin sa atin pong mga sarili. Mga lagad, sila po ay overcome sa lahat po ng mga persecution na pinaharap po nila dahil sila po ay puno ng Santong Espiritu. Ganon din po naman sa ating pong buhay mga kapatid. Kung tayo po ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Di ba? Hindi tayo kayang itumba ng mga nasa paligid natin ng mga nangyayari na yan. Kaya again, suriin po natin yung ating pong mga sarili. Ako ba yung kalansay na nangangailangan ng buhay? O ako ba yung instrumento ng Diyos para bigyan ng buhay yung mga kalansay? Dalawa lang yun. Revivalist ka ba? O ikaw yung tao kailangan i-revival? Yun po ay gusto natin na sabihin natin yung prayer of three. Diba? Tapos mahikayat ang mga tao may hirapan ngayong gabi kung wala apoy sa puso mo. Amin po ba? Kasi ikaw nangangailangan ng apoy. Kailangan mo ng apoy. At bago natin gawin yung mga bagay na yan, kailangan talaga meron tayong apoy. Revive po tayo. Meron na tayong litid, meron tayong laman at nabalutan na tayo ng balat. At ikaw ay hilingihan na. Diba? Ganyan nangyari dito sa mga kalansan. Diba? May nabuong mga litid at laman sa kanila. Paano nangyayari yun? Sa pamagitan po yan ng nakikinig ng salita ng ating Panginoon. So ito po natin binasa mga kapatid na istorya o pangitain ibinigay ng Diyos kay Ezekiel. Hindi po ito literal. Kundi ito po isang pangitain na pagmulat ng mata ni Ezekiel para siyang nanonood ng horror movie sa Netflix. Nanonood tayo ng Netflix, sabihin po ba? Di ba? Nanonood tayo ng TV, no? Na talaga namang ang ganda-ganda para live mga kapatid na ipinakita sa kanya ng atin pong Panginoon. Na siya raw ay nahandoon matapos niyang madama kapangyarihan ng Diyos at ang Espiritu Santo saan siya dinala? Sa valley of dry bones. Sa libis ng mga kalansay. Di ba doon siya dinala? Diba? At ito ay pinapakita mga kapatid pagdating po sa mga bandang verses. Ipinapakita dito kung gaano nagmamalasakit ang ating Panginoon sa mga Israelita. Kaya ho nagkaganon ng mga Israelita dahil sila po ay sumuhay sa Diyos. Dahil sila po ay sumamba sa Diyos-Diyosan. At dahil doon sila pinarusahan, inalipin sa Babylonia, at marami pang iba't ibang nangyari sa kanila. Amen po ba?
Ngunit makikita natin mga kapatid, ang sabi doon mga kapatid, kung paano tinanong ng ating Diyos si Ezekiel. Sa palagay mo ba, Ezekiel, itong mga kalansay ay pwedeng muling mabuhay? Ano sabi ni Ezekiel? Ay lamang po ang nakakalaw. So kung yung mga kalansay ay muling binuhay, sabihin natin na ganoon din po ang ating sitwasyon mga kapatid. Di ba? Malaki pa rin yung ating pag-asa. Amen po ba? Ang muli tayong buhayin ng ating pong Panginoong Diyos. Dito yung pinapakita sa pamagitan ng pangitain na yun, sa kabila ng mga Israelita ay parang mga tuyo na mga patay sa libingan. Walang pag-asa, hopeless mga kapatid. Ang sinasabi sila sa kanila ng ating Panginoon, muli ko kayong bibigyan ng buhay, muli ko kayong i-restore, muli ko kayong i-revive, muli ko kayong bubuhayan. At ganoon din po sa atin, sa kasalukuyan, sa ngayon mga kapatid. Kung parang kang kalansay na wala lang kabuhay-buhay na Kristiyano mga kapatid, pwede ka pa rin magkaroon ng buhay. Sabihin mo nga siya matabi, pwede ka pa rin magkaroon ng buhay. Di ba? Kung tayo pinagtitiwala sa atin pong Panginoon. No? Kaya napakahalaga po mga kapatid, no, na ang nais ng ating Panginoon, again, ang isang taong revive. Ano po? Ito, titigan natin yung mga sunod na mga ano po? At sabi po ng verse 1, ano po? Nang madama niya ang kapangyarihan niya. Diba? Sino rito nakadarama kapag siya'y nanalangin sa Panginoon, maramihan man, o kahit ikaw personal, nararamdaman mo yung presence nila. Sino rito kapag sumasamba, kaya naman ikaw ay call out mag-worship sa Panginoon, nararamdaman mo yung presence nila. Sino rito kapag nagbabasa ng Biblia, kaya kahit nakakalimang chapter ka na, sige ka lang na sige, sarap ng sarap ka, kasi nararamdaman mo sinasama ka ng banal na spirito. Diba? Sa ating paglilingkod, ganun din mga kapatid. Diba? At dahil sa bagay na iyon, ang madama ito ni Ezekiel, saan po siya dinala? Sa lugar. So may dahilan ang Panginoon. Pagka ikaw ay ni-revive, pagka ikaw ay revive na tao, dadalhin ka ng Diyos sa isang lugar sa mga tao na walang pag-asa para magkaroon sila ng buhay. Sa mga tao tuyong-tuyo para sila ay maging manariwa. Amen po ba? Yan po yung layunin po ng ating pong Panginoon sa atin. Nilagay ka sa isang lugar, hindi para maging problema, kundi para maging solusyon sa lugar na yon. Amen po ba? Si David, inutusan lang naman siya ng kanyang ama na pumunta ron sa labanan para magdala ng nakakain ng kanyang mga kapatid at mismo sa leader nila. Pero sa dating doon ni David, si David mga kapatid ay naging solusyon sa problema ng Israel. Diba? Yun mo siya yung tumalo kay Goliath mga tao. Ito yung hari, takbo ng takbo, natatakot Pero nung dumating si David at marinig niya yung ginagawa ni Goliath at panalait sa bayan ng Diyos at mismo sa Diyos, nagpanting ang kanyang tenga at nag-volunteer siya. Mga kapatid, kung ikaw po ay nakita yung apoy sa puso mo at dinala ka ng Diyos sa isang lugar, sa isang barangay, mga kapatid natin sila Kuya Ogie, dinala sa Cebu, no? Sila Ate Dory, dinala sa Grego, kami sa Pilap, at iba pa sa atin sa kaya dadali ng ating Panginoon. Diba? Mga kapatid, patunayan mo na ikaw ay nilagay dyan ng Panginoon para maging solusyon doon. Amen po ba? Minsan iba, nilagay ito para maging problema, para maging contribution. I am a solution, not consumption. Tama po ba? Tama ba yun? Yan. Diba? Siguro ganun din po bawat sa atin. Amen po ba? Nilagay kayo ng Panginoon sa iglesia ito para maging katuwang, para maging solusyon sa lahat ng problema. Amen po ba? Hindi para maging magdagdag ng problema. No, mga kapatid, napurihin po ang ating Panginoon Diyos. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Again, sasabihin lang, mga kapatid, sa valley of dry bones. Hindi mo naranasan ang presensya ng Diyos sa iyong buhay para ka lang kinikit, kilabutan, makagama ng mabuti. Meron siyang dahilan. At tulad nga na sinasabi ko mga kapatid, no, dinala si Ezekiel sa libis na punong-puno ng kalansa. Hindi po nagtatapos doon ang revival.
na after natin ma-revive sa ating buhay, ang gagawin na lang natin, maghihintay na lang tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sayang minsan yung revival. Sayang minsan yung revival sa buhay natin. Kung naka-steady ka lang sa simbahan, naghihintay ka lang kung kailan dadating ang ating Panginoon. May dahilan siya, kaya kanya nire-revive. Dahil marami pang mga kalansay, marami pang mga taong walang relasyon sa Diyos na kailangan pong manariwa, kailangan pong magkaroon ng pag-asa, kailangan pong magkaroon ng buhay. Amen po ba? At tayo po yung gagamitin lamang po sa kanila. Wala pong iba. Yun nakadarama ng kapangyarihan ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba? Diba? Mga kapatid, yun po ang sinasabi sa atin ng salita po ng ating pong Panginoong Diyos. Huwag tayong magtaka. Katulad ni Ezekiel, kung natin mga verses, no? Nampasan natin yan, natin yan. Yan, dama ko ang kapangyarihan ni Yahweh sa pamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansan. Diba? At initot po siya raw doon. Diba? Bakit pa ang isang tao nililigid? Kasi mga kapatid, bukod sa merong amoy, yung mga bakterya yun eh. No? Pero ang Diyos hindi siya natakot kay Ezekiel na, Ezekiel pumunta ka ron. Hindi niya sinabihan si Ezekiel, huwag ka pumunta ron kasi may mga bakterya ka. Pwede dumapo sa iyo yung bakterya. Again, dinala doon si Ezekiel mga kapatid para nga siya po ay tumapos ng problema sa lugar na yon. Dahil mga kalansay nga po yun, at yung po hiningahan, ano nangyari? Sila po'y nagtayuan at yung puraw ay naging isang hukbo o isang batalyon. Ang isang batalyon, equivalent ng 400 to 1,000 people. Diba? Ganoon karami yung mga patay na yun, mga kapatid, na pinagdalhan dito po kay Ezekiel. No, dito po kay Ezekiel. Gusto ko lang sabihin, maaaring ganoon din po yung ating sitwasyon. Ikaw po nakakaalam sa iyong sarili. Naging katulad na sinasabi ko kanina, ikaw ba'y para ng kalansay na walang kabuhay-buhay, walang litid, walang laman, walang hininga. Sa iyong pagiging Kristyano, diba, wala na talaga yung, hindi ka lang, present ka lang. Pero marami, ito na sinabi ko kanina, maraming parte o bahagi sa ating buhay na kailangan ng revival. Isa-isa yun. Kumusta ba yung aming prayer? Hanggang simula naman pa ako. Kumusta ba talaga yung aking Bible reading? Kaya mo lang siya, nakapagtapos na ba talaga ako ng isang aklat ng Biblia from Old Testament, New Testament, from Genesis to Revelation? Nabasa ko na ba ito talaga? Sa tagal ko na bilang mananampalataya, ako ba'y nakapagdala na ng kaluluwa? O maraming nadala, maraming umalis ng mga kaluluwa dahil sa akin? O maraming lumapit, maraming naging lingkod ng Panginoon dahil sa iyo. Tignan mo yun. No? Dapat masuri natin, ano bang klaseng Kristyano kung aking bang pag-uugali talagang transform na ako. Amen po ba? Diba? Kailangan natin makita yun sa ating pong mga sarili. Again, laging may dahilan ng Diyos bakit mo siya nadadala. Merong lugar na pagdadalhan ka. No? Merong assignment na paglalagyan ka. Katulad ni Ezekiel. Hindi nag-question si Ezekiel, bakit mo ako dito dinala? At hindi dinala sa Paris, sa Rome kaya, sa Alaska kaya. Di ba? Bakit hindi na lang doon? Bakit dito pa? Sa libingan. Again, mga kapatid, kung parang sa tingin mo na para bang yata sa akin si Pastor, at dito ako din nag-reklamo ka mga kapatid, ang isang taong revive kahit saan kadala hindi nag-reklamo. Amen po. Sapagkat papatunayan mo sa Diyos, Lord, dinala mo ko rito para yung mga kalansay na ito ay magkaroon ng higit. Para muli sila mabuo. Para magkaroon sila ng pag-asa. Amen po ba? Ganyan kami yung pananaw o nag-discourage ko. Na gusto ko na agad tumayaw. Hindi ka pa nagsisimula, suko ka na. Yan ang problema sa maraming Kristyano. Mga kapit, kung meron kang apo, challenge lagi sa iyo yung ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Hamon lagi sa iyo. Amen po ba? Maraming sayang. Sayang yung revival. Si David kanina, mga kapatid, balikan ko lang, yung Psalm 51:13, si David, alam natin po, yung kanyang pinagdaanan. Nung siya pinagkasala kay Bathsheba. Di ba?
tapos nanganak pa yun ng ibang kasalanan, nakapatid pa siya yung asawa nito. Di ba? After niya maranasan yung kasalanan ngayon, mga kapatid, si David, ang tindi po ng kanyang naging kalagayan. Para siyang tuyo. Para siyang lalagnatin. Basahin niyo Psalms 51, yung mga anak na simula niyan. Kaya nga, nanalangin siya sa Panginoon. Verse 10 niya tayo, isang pusong tapat sa akin likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin sa iyong harapan. Pag akong alisin ang Espiritu mo, ang pagpag-ariin. At sabi niya sa verse 13, kung magkagayon na, aking tuturuan sa iyo't lumapit ang mga magsama. So mga kapatid, after mong ma-revive, katulad ni David, ang tutunin natin yung mga taong malayo sa Panginoon, mga taong nagkakasala, ilalapit kami siya. So mahirap gawin yan. Ang karanasan po natin ay karanasan ni David na para kang tuyong-tuyo. Sabi ko nga, pagka ikaw sa na sagas, kahit anong gawin mo sa sasakyan yan, hindi tatakbo, hindi ka uusad. Amen po ba? Kahit anong gimmick gawin natin dito, hindi ka uusad kasi hindi ka revive. Kailangan mo na ng revival. Amen po ba? Sino rito kailangan ng nais ng revival? So lahat po tayo. No? Lahat po tayo nais ng revival. Sabi ng verse 3, nadama ko. Tinanong niya kay Esther, anak ng tao, talagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Anong sagot niya? Kayo po lamang ang nakakaalam. So again, sabi ko kanina, maaaring hopeless ang iyong situation, mga kapatid, no? Nasa lugar ka, nakatulad niyan. Kasi may mga kapatid na para bang sobrang dry. Suko na. Ayaw na. No, yung mga haus na ganun, ayaw na. Ano? Hirap na hirap ka silang paapuin. Hirap na hirap ka silang hikayatin, manatili. At magbalik. Di ba? Manatili at magbalik, mga kapatid. Meron pong mga ganun. Pero sabihin mo sa iyong katabi, kung ikaw yun, wala imposible sa Diyos. Di ba? Hindi pa rin ako susuko sa iyo. Hindi pa rin natin susukuan yung mga tao. Kung itong mga kalansay na wala ng buhay, tuyot na, ay nagkaroon ng pag-asa at muling nabuhay, ikaw pa na kailakas mo. Amen po ba? Ikaw na meron ka pang natitirang lakas, mga kapatid. Di ba? Lalong hindi tayo susuko sa bawat isa. Amen po ba? Sabi mo siya katabi, hindi kita susukukan. Di ba? Sabi ni Ezekiel, kailangan po ang nakakaalam. Ikaw nakakaalam, ikaw ba'y nasa negative situation, bad situation, hopeless situation, kaya ang alisin ng Panginoon sa kalagayan niya. Dalawang bagay lang ang sinasabi sa atin ng Biblia. Alam mo, hindi ito yan. We need the living Word of God. And we need the infilling of the Holy Spirit. Balikan mo lang yung verse. Yan. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito, sabihin mo, mga tuyong kalansay, ito pa rin mga kapatid, wala akong ibang tanging solusyon para ang isang tao ay maripag. No? Para dumami ang tao sa simbahan, wala pong ibang solusyon. Hindi kailangan ng parapol, hindi kailangan ng papingo, tama po ba? Hindi kailangan ng pansit. Lahat tayo nakakain ng pansit, lugaw, sopas, tama po ba? Ang kailangan po ng simbahan ay pure Word of God. Di ba? At mismo yung kapuspusan ng Santong Espiritu, ito pinasabi niya, bibigyan kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. At sa parte muna, mga tuyong kalansay, ayan, di ba? Tinginin niyo ang salita ni Yahweh. Iyon pa rin mga kapatid. Ang start na revival, hearing. Start hearing or preaching the Word of God. Kumusta po talaga tayo makinig ng salita ng ating pong Panginoon? Talaga bang tayo nakakonsentrate, nakapokus? Maraming tao kaya hindi siya ma-revive. Katulad kanina, sabi ko, hirap naman ito.
magtuturo ako ng revival, tapos ganito yung kung kailangan namin revival kanina ng aming gadget. Tapos ganun ako. Di ba? Maraming tao, nakikinig ng Biblia, lalabas, uuwi, babalik ng linggo, isang buwan, naka-atin ng 4 na beses, pero makikita mo yung buhay, walang transformation. Anong dahilan? Baka nakikinig ng mensahe, nagchat-chat, nakikipagpentuhan, o kaya aligaga, masyadong busy, masyadong busy na timpla ng Diyos, asikaso dito, asikaso doon. Palagay mo, nakakapag-focus ka sa pakikinig ng salita ng Diyos kapag gano'n. Di ba? Kasi para kang si Martha noong time na yun eh. Masyado kang abala-abala sa maraming bagay. Minsan yan ang isang dahilan ng isang tao kaya hindi ma-revive, masyadong abala-abala sa maraming bagay. Mga kapatid, napakalaga po na tumulad tayo sa kanyang kapatid. Yung kanyang attitude, yung Mary's attitude. Ano attitude ni Mary? Handa niyang huminto. Handa siyang huminto. Stop muna ang lahat ng bagay at magpo-focus siya sa pakikinig kay Jesus. Sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ito yung mga taong nakakarinig ng tamang instruction sa Kanya. Di ba? Kaya, minsan nakakalungkot, di ba? Biro mo na simbahan nakita ka, YouTube. Wala bang ano yun? Di ba? Kasama yun sa inihinto. Yung iba nga, silent. Yung cellphone. O kaya nakapok. Di ba? Patunay lamang po yun na wala talagang may Bible. Hindi ka natin alam yung mga nasa online. Baka naglalaba, nagluluto, tapos nakikinig masyadong abala-abala. Pag hindi makakapag-focus ka, at maraming tao mga kapatid, alam niyo po ba, nagbubuo po yung ating pananampalataya, nagkakaroon ng litid at laman at buhay kapag ikaw ay nakakonsentrate o nakafocus sa pakikinig sa salita ng Diyos. Amen po ba? At sa pakikinig sa salita ng Diyos, hindi mo lang pinipili yung makakakinitig ng iyong tenga. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 3 verse 13, tinanggap nila yung mensahe ni Pablo, yung pangaral ni Pablo na hindi dahil sa salita lamang ng tao, kundi mismo salita ng Diyos. Di ba? Mismo salita ng Diyos. Kung alam mo na iyan ay salita ng Diyos na iyong pinapakinggan, sasabihin mo na lang, Lord, salamat. Aray, masakit, tanggap ko. Di ba? Pero kung hindi mo yan, tinatanggap na pangangaral mula sa salita ng Diyos, mga kapatid, ang dating na si Pastor, pinatamaan naman ako. Amen po ba? Pero kung iyan, mga kapatid, ay nakafocus ka, nakakonsentrate ka, kahit sino po tumayo rito sa pulpito, mga kapatid, tinatanggap mo na ang salita ng Diyos ay mensahe mula sa Panginoon. Amen po ba? At iyan po yung naghahatid ng pagkapala para po sa atin. Amen po ba? Ako po, nangihina din ako no? Nangihina din po ako sa sarili ko. Pag ako po yung nangihina, ginagawa ko. Yung mga preaching natin sa FB, live natin, no? Sa group natin, binabalikan ko po yung mensahe ko. Binabalikan ko po, yun po ang aking ginagawa. Pag ako medyo kailangan ko ng lakas, may kinig ako ng mga powerful message, powerful preacher. At after ko makapakinig na nalilip-up ka. Ngayon ba nalilip-up? Yeah. Di ba? At kahit ako, may mga mensahe ako na pagka binalikan ko, hindi ako sumisigla. Kasi yung time na yon, mga kapatid, every time na tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos, may kailan say, kumababa yung Holy Spirit, di ba? Sa time na yon, ina-anointan niya, kaya yung mensahe yun, may anointing yun. Amen po ba? Kaya pagka binalikan ko yun, muling sumisigla yung aking kalooban. Nung muling sumisigla yung aking pong kalooban, nabubuhayan na muli ako kapag binabalikan ko po yun. Ewan ko lang, ibang mga pastor, baka mismo pangangaral mo, ayaw mong pakinggan. Ako pinabalikan ko po yung pangangaral ko. Kaya nga minsan sinesend ko sa iba. Diba? Kasi yung time na yun, alam ko merong anointing na bumaba. Kapag baba ko ng pulpito, minsan, after kong mangaral, ako'y mautusan ng pamilya ko. Para pumunta ng bayan, bumili ng chicken, bumili sa palengke ng gulay,
So wala na anointing noon sa pagbili ko ng gulay. Sa pagdadrive ko, wala na po yung anointing. Meron pong specific purpose lamang ano po yung paggaba. Yung ginagawa natin, nagawa na siya, wala na po ron. Pero every time na ikay nangangaral, di ba, bumababa yung Holy Spirit, kaya alam mo yung salita na butitawan mo, na pagpapala din yung iba. Kung yung iba na pagpapala, kapakinggan ko rin yung aking mensahe. Di ba? At alam mo mahilig ako. Kapatid, again, isa lang, ang sinabi rito, ng Panginoon, sabihin mo sa mga kalansay, dinggin niyo ang salita niya. No, dinggin niyo ang salita ni Yahweh. Sabi ng 6, yan, pakailangan ko dito. Pakigusad ako. Yan, baka meron kailangan ka na. Yan. Again, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Alam na tunanin ko. Hindi naman tayo nabubuhay sa tinapay, anin, kundi dapat tayong mabuhay. Ayan. Ang salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos ay inspired, no, ng Holy Spirit. Kaya dapat iyan ang ating buhay. Kung ikaw ay kumakain ng the best ba tayong kumakain sa isang araw? Breakfast, may merienda, may lunch, merienda uli, dinner. Alas 10, kakain ka na naman. Madaling araw, kakain ka uli. Yung iba, 7, 8, 10. Kung every 2 hours, kumakain ka, labing dalawang beses ka kumakain. Kahit tulog kumakain ka, sinusubuan ka. Di ba? Ano nangyayari sa'yo? Kaya kapataba ng pataba, lalo na kung mga vitamina kinakain mo, hindi lang mga matatamis, marami kasi. Kaya nawawalan ng ibang mga sustansya, kinakain lang matatamis. Ayaw kumain ng mapakla, ayaw kumain ng mapait, ayaw kumain ng maasim. May mga vitamina lahat yan sa parte ng katawan natin. Kumakain ng maanghang, di ba? Iyan ko, ganun ako kumain. Kumakain lang ng maalam, kumakain din ako matamis. Gusto ko rin maanghang, gusto ko rin naman ng ampalaya. Di ba? Gusto ko rin naman ng mga mapakla. Di ba? So, at tatanong ka, ano nangyayari sa'yo? Nagiging healthy katawan mo. Kapag nagbabasa ka rin ng Bible, mga kapatid, buhay mo na yan. Buhay niyo na po ba pagbasa ng Bible? Di ba? Hindi pwedeng sa isang araw, hindi ka magbabasa ng Bible. Pagiling sa umaga, bago matulog, pagka walang kailangan, hawakan ko yung aking tablet. Kasi medyo malabo na rin yung mata ko. Kaya meron lang akong tablet, Biblia lang naman nun. Kapatid, wala akong iba, hindi yun naka-online, basta pang Biblia lang yun. Kasi 8 gig lang yun. Tinanggal ko na yung mga ibang akong malolo doon, basta pang Biblia lang yun. Yun. Kaya naman, ikaw, sabi ko nga, kapag ikaw ay nag-aapoy, yung kaaway, hindi ka mag-isa. Yung paligid mo, nagbabagsa ka na, pero ikaw, nakatayo ba? Kasi dahil sa salita ng Diyos. Diba? Nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya we need the living word of God. Amen po ba? Ito po sa Acts 27, 20-36. Alam niyo po, kwento dyan. Pagkaroon ng bagyo. Diba? Tapos, takot na takot yung mga tripulante habang nasa barko. Tapos, hindi na sila kumakain for 2 weeks. Ang ginawa ni Pablo ito ngayon at nangaral sa kanya. At after puro mangaral ni Pablo, lumakas ang kanilang loob at sila ay So ano nagagawa ng salita ng Diyos? Papalakasin ito ang ating loob. Diba? Yun pa rin ang dala talaga niyan ng mga kapatid. Walang iba talaga magbibigay ng revival. Ito yung mga kalansay, sabi ni Lord kay Ezekiel, sabihin ko sa mga kalansay na ito, pakinggan ninyo ang salita niya. Mga kapatid, walang magbibigay ng buhay sa iyo, kundi salita pa rin ng Panginoon. Amen po ba? Wala talaga. Na kundi salita pa rin ng ating Panginoon. Dumalik ka sa salita ng ating Diyos. Amen po ba? Huwag niyo pong sabihin natin mga activities na nagdadaan sa atin, huwag niyo pong kalampasan. Kasi po iyan po ay extraordinary. Nagdadagdag yan sa iyo ng langis. Yung pagkatin mo ng linggo, may Sunday school pa, may Miyerkules pa, may revival night pa, kami may Dolphins pa, araw-araw, Monday to Saturday. Mga kapatid, Monday to Saturday, alas 5 hanggang 6:30, minsan 7, araw-araw po yan.
Di ba? Kaya, sana ganun tayo kasabik. At ako mismo, pwede nyo tignan yung mga notebook ko na pinagsusulatan kung paano ko basahin ang salita ng Diyos. Lagi ko yan sinasabi. Hindi pwedeng hindi ko babasahin ang Biblia. Kapag babasahin ko ang Biblia, kailangan relax na relax ako. Hindi ko pang patulog ang magbasa ng Biblia. Diba? Gising na gising ako, galing sa bahay, nakatulog ako, travel kami dyan. Pagdating ko rito, bago ko gawin lahat, lalo na sa gabi, uupo muna ako dyan, babasahin ko muna yung 3 hanggang 5 chapters. Tapos makikinig ako. Meron akong paboritong preacher na pinapakinggan. Diyan po ako. Pinapakain ko kasi ang haba pa ng aking laban. Amen po ba? Diba? 57 pa lang kami. Mamali kami ng 90. Hindi pa. Ha? Diba? Tagal pa. Diba? Si Moses nga 120, hindi nang hinatuhod no? Diba? Sana ganoon din tayo. Hindi manghina ang ating pananampalataya. Amen po ba? Nasa 35, 36 years na po akong Krisyano. Diba? Naglilingkod sa ating Panginoon, pero andun pa rin. Andun pa rin po yung sipa, andun pa rin po yung fire natin. Amen po ba? Sana ganoon din po tayo. Hindi nagsisimula ka pa lang yung apoy mo ang dapat. Kaya sabi kanina, Luke 12:49, kumusta na yung apoy? Nagdala ko na, nung abad pumarito sa lupa ay nagdala ko ng apoy. Nawa, iyan ay lumalabag. Tumahawa. Amen? 37, verse 7, nagpahayag na ako tulad ng utos sa akin, nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga salita. Again, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, every time na tayo pinaka-concentrate, makinig ng salita ng ating Panginoon, merong nabubuo sa iyo. Kung kalansay na yan, wala pong imposible, lalagyan niya ng litid at laman at babalutan ng balat. Amen? Nakita ko sila nagkaroon ng lino, nakita ko nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihina. Ano pa? Problema, balot na ng litid, balat, no, sa laman, pero wala pang buhay. Ano pa? Kaya second, ayan, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagin mo ang hangin sa lahat ng dako at sabihin mo ang ipinasabi ko, hangin, hingahan mo mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila, nabuhay nga sila at nang magtayuan sila'y ubod ng dami, parang isang malaking bukbok. No? Kaya second mga kapatid, we need the infilling of the Holy Spirit. The Word of God is not enough. We need the power of the Holy Spirit sa ating pambukan. At tuturo lang namin yan sa evangelism, yung tatlong dahilan bakit ang tao nababago. Salita ng Diyos, Holy Spirit, Holy Spirit, Word of God sa yung church. Ginagamit din. Ginagamit din yung simbahan, mga kapatid, para po sa pagbabago ng buhay ng isang. Nung si Adan, nilikha, binubog ng Diyos. Binuo siya, di ba? Tama po ba? Binuo po siya. Pero nung buo na siya, wala pa siyang buhay. Kaya nung ginawa ng Diyos, hiningahan sa ilong. Piling. Mga kapatid, para pinunuan po siya. Pinunuan po siya. Ganun din po sa atin. Makinig ng salita ng Diyos. Again, ano nangyayari? Nare-resort ka unti-unti. Di ba? Yung mga litid at laman, pati balat, gumabalot sa kalansay. Ganun din po, yun pong practice nyo sa ating pananampalataya. Kaya nga, every time na ikaw nakikinig ng salita ng Diyos, wag mo hayaang mamiss yun. Kaya kaya sinasabi ko sa'yo, huwag kang aligaga, punta dito, punta doon, labas dito, labas doon. Pasok siya. Kung saan-saan mga kapatid, di ba? Dapat focus ka lang, makinig ka lang. Kasi, isang oras lang naman yun. Di ba? Ito man, dami kong kinakati. Kasi isang oras lang naman yun. At after nun, may nakikreate sa iyo. Sumisigla. Di ba? At again, katulad po nito mga kapatid, ano nangyari? Sabi ng Panginoon kay Ezekiel, tawagan mo yung hangin sa lahat ng dako.
Di ba? Kaya naman yun ang kanyang ginawa at after nun, ano po? Pumasok po raw iyon sa katawan ng mga kalansay at ito po mga kalansay ay nagsipangon. At gano'n po raw karami, isang hukbo, isang batalyon. Hindi natin alam kung bakit namatay mga kalansay na yun. No? Galing ba sa digma? Galing ba sa gutom? Pinatay ba sila? No? Di ba nila kung ano man dahilan? Di ba? Ito nakakaalam bakit para bang yung alak mo, yung fire mo, unti-unti nang nawawala, yung sigla mo, yung enthusiasm mo, yung commitment mo. Hindi ko alam kung anong dahilan, istanggol ka ba sa tao? Dahil ba may problema ka sa trabaho mo, sa opisina mo, sa kapitbahay mo, puno ka ng utang, meron kang karamdaman, ikaw nakakaalam. Alam mo ang dahilan yan mga kapatid? Again, alam sabi, makinig ka sa salita ng Diyos. Kailangan mo ng salita ng Diyos. Second, kailangan mo ng impeding ng Holy Spirit muli sa iyong lupa. Amen po ba? Di ba? Kailangan po natin ang impeding muli ng salita ng Diyos sa atin pong buhay. At after pong tawagan, again, ni Ezekiel, dumating. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, ang revival, dumarating po yan sa buhay ng isang tao. Ano, gusto niyo dumami. Ang natin, dumami tayo no? Dito po sa ating lugar, mga kapatid, walang ibang limit. Kundi Word of God. At kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Pamumuhay ng Banal. Diba? Naglakad sa katuwiran. Diba? Yung bang alisin natin yung pagiging negative. Diba? Yung pagiging negative. Nang yung nakikita kasi bahan ay puro puna. Puro criticism. Kulang na encouragement. Hindi mo ma-appreciate yung mga tao. Bawa praise and worship. Mga kapatid, mayroong pandemya and praise and worship. Sila po yung nagtatagang nagpubita. Kaya sabi natin, parang hindi natin grabe yung sakripisyo nila. Paano yung na-appreciate yung mga bagay na yun? Diba hanggang sa ngayon, hindi sila bumibitaw doon. Simula na nagkaroon na yun. Diba? Kaya dapat, no, makita po natin yung ganun pong mga bagay. Nagpapayagin, we need the feeling of the Holy Spirit. Wala na pa yan, no? Wala na kaya. Kaya again, at dalawang bagay naman po, kailangan natin mga kapatid, ang Holy Spirit, anointing, yan po yung nagpapagaling, yan po yung nagpapalakas. Ano po, magkasama po yan, salita ng Diyos at banal na Espiritu. Kaya naman, ang sabi po sa mga kasunod ng verses, kala ko nakasulat ko, yung mga kasunod na verses, sabihin mo, matapos niyang sabihin iyon, naraman lamang po yun kung ano ang gagawin ng Diyos sa Israel. Sabihin mo sa Israel, ang pakiramdam nila kasi sila po ay tuyo. Diba? Ang pakiramdam nila, sila po'y pinabayaan na. Sabihin mo sa kanila mula sa kanilang libingan, ibabangon mo sila. Mga kapatid, ikaw nakakaalam. Kung ikaw po'y parang nasa libingan na. Diba? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, muli ko silang ibabalik sa kanilang bayan. Ganun din sa ating kalagayan. Ang promise pa rin ng ating Panginoon. Na pag ganyan po ang salita ng Diyos. Ano ang pangako niya mga kapatid? Kung yung mga kalansay, katulad ng mga Israelita, na walang pag-asa, pakiramdam nila tuyo, pinabayaan sila, muli silang binigyan ng pag-asa at binuhay ng ating Panginoon. Kaya, again, wala pong imposible. Ano man ang iyong sitwasyon sa kalagayan, sa ngayon, bilang kanyang anak, ikaw ba'y nanghihina na sa iyong spiritual na buhay, tabang na deep inside, suko ka na talaga, ayaw mo na talaga, ano po. Pero, again, may promise pa rin ang ating Panginoon. Sa iyong kalagayan, kung iyong kalansay na walang pag-asa, binuhay ko. Ikaw. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw. Subalit mga kapatid, ikaw po nakakula. Huwag mong hayaan, tulungan mo yung sarili, huwag mong hayaan na nakakaramdam ka na ng pangihina, panlalamig sa iyong sarili. Huwag mong hayaang makomplete dry ka. Yung complete dryness na tinatawag. Na natuyong tuyo. Ano? Meron pa rin tuyo. Meron pa rin gamot o paraan. Lapit ka muli tayo sa Panginoon. Lapit ka lang sa Kanya. Magpakumbaba. Amen po ba? Diba? Lord, muli
kailangan ko ng kalakasan. Lord, muli kailangan ko ng revival sa aking buhay. Sapagkat, again, katulad ng ating paksa, mga kapatid, nais ng ating Panginoon na tayo po ay mabuhay. Nais ng ating Panginoon na tayo po ay hingahan. Hindi man ako magbibigay ng hininga sa inyo, Diyos pa rin. Depende lang sa inyo. Gaano ka kauhaw, di ba? Gaano ka kagutom, gaano ka talaga nagnanasa ng apoy o revival sa iyong buhay. Nasa inyo. Amen po ba? Tayo po tayo. Katulad po ni Jacob. Si Jacob po, Genesis chapter 32, nakipagdulo sa Diyos. At sabi sa kanya, ng anghel ng Panginoon o mismo ng ating Panginoon, magbubukang liwaliway na, magbubumaga na, bitawan mo. Ngunit ano ang sabi ni Jacob? Para nga sa bimitaw, pinalo to, nabasag to, mga kapatid, napilay. Pero sabi ni Jacob, hindi ko kayo bibitawan hanggang hindi ninyo ako binibindisyon. Mga kapatid, nasa sa iyo. Di ba? Nasa sa iyo. Ikaw ang magnanasa ng revival na kailangan natin. Di ba? Handa ka bang tumulad kay Jacob na hindi siya bibitaw hanggang hindi siya binibindisyonan ng ating Panginoon? Amen? Hallelujah. Ano tayo awit natin kanina? Awitin natin isang awit. Hallelujah.
niyang anak na nanlalamig. Hindi malaman kung mainit o malamig. Sabi ng Bible, kung ganyan ang ating kalagayan, isusuka kita. Inupo ko muli ng Panginoon yung ating kalooban, yung ating damdamin. Ikaw yung parang talansay sa libis. Sa Valley of Dry Bones, ikaw nakababatid ng mga dahilan. Hallelujah. Ang Diyos, handa po tayong hingahan. Ang salita ng Panginoon na handyan, napapakinggan po natin. Gaano ka lamang kauhaw, gaano ka kaprosigido, katulad ka ba ni Jacob, na hindi niya bibitawan ang Panginoon hanggang hindi niya natatanggap yung pagkapala nito o bendisyon sa kanyang buhay. Sige po, kausapin niyo po ang Panginoon. Talk to God. Aminin po natin ang ating mga kahinaan. Aminin po natin na parang tayo unti-unti nang natutuyo. Mga kapatid, wala pong imposible sa ating Panginoon. Ikaw nakakaalam ng mga dahilan. Ikaw ba ay alipin ng tampo? Ikaw ba ay alipin ng mga pasakit, mga problema, iba't ibang uri ng pagsubok, ginigipit ka kabi-kabila? Mga kapatid, hindi solusyon ang paglayo sa Kanya. Ang solusyon pa rin ang presensya ng ating Panginoon. Wala pong safe na lugar dito sa mundo maliban sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kausapin niyo po ang ating Panginoon. Talk to God. Aminin po natin. Kung meron tayong kailangan aminin, isuko natin sa Kanya ang dapat isuko. Hallelujah. Hallelujah. Wala pong nanatanging strong tower maliban sa Kanya. Ang sabi ni isang awit, the righteous run unto it and they are saved. Sa presensya lamang ng Diyos, tayo po ligtas. Ang Diyos lamang ang kayang magbalik ng iyong apoy, ng iyong alap. Hallelujah. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Wala kami pwedeng may tatago. Ang aming buhay ay parang aklat na bukas sa iyong harap kong harapan. Alam niyo po yung simula at dulo po ito. Alam niyo po ang aming kalagayan ng puso ko. Ito po yung naglalamig na. O nag-aapoy pa rin. O aandap-andap na. Alam niyo po kung naandun pa rin yung aming dating sigla. O alap. Sa panalangin, pagbabasa ng Biblia. Pagdalo sa mga pagtitipon. Kahit nga po yung pag-ayok. Kung iyan po'y nawawala ng Panginoon, humingi kami ng tawad. Aminin po natin yan sa Panginoon. Kapatid, alam mo sa iyong sarili ko, ikaw ay nagbibigay ng higit na halaga sa mundo. Mahirap maglingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos o sa mundo. Ikaw ba ay nagiging masyado ng worldly? Pag sinabing worldly, mas napunto ka ang damdamin mo. Mas gusto mo bang pakinggan ang awit ng mundo kaysa awiting mga langit? Tandaan mo, hindi ka taga-mundo, hindi ka taga-lupa. Ikaw ay taga-langit. Ang isang palatandaan na lang ay nanlalamig, nawawala yung iyong pagnanasang pakinggan ang awiting mga langit. Kung ikaw hanggang sa ngayon mag-enjoy ka pa sa mga awiting pang mundo, sa mga kasalanan ng mundo, kapatid, mahal ka ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng tsansa na manumbalik sa Kanya. At siya ating muling kilalanin sa ating buhay. At aminin na wala tayong tanging kailangan kundi siya lamang. Tayo para lamang sanga. Na kung itong sanga ito hiwalay sa puno, hindi ito pwedeng mabunga. Ito po'y matutuyo. Bilang mga branches, kailangan po natin siya. Hallelujah.
Yes, Lord God. Patuloy mo kaming banalin, linisin, at marapatin. Lord, once again, revive us, Lord. Revive us, Lord, once again. Revive us, Lord, once again. Create in us a clean heart, Lord. Ikahan mo kami ng bagong puso. Pusong tapat, pusong malinis. Pusong uhaw sa iyo. Lord, katulad ng aming tayo, mga passion for God and compassion for the lost. Nahihirapan kami magbigay ng lubos-lubos ang pagmamahal sa inyo. Kung aming pong mga puso'y lumalayo sa inyo. Kaya minsan ba, Panginoon, i-break po ninyo. Wasakin po ninyo ang aming puso. I-circumcise po ninyo ang aming puso. Ayusin niyo po ito. Nang sa ngayon, ibalik niyo po yung aming unang pagmamahal sa inyo. Nang sa ngayon, Lord God, maging priority kayo sa aming pong buhay. Higit sa anumang bagay dito sa mundo, hindi namin pwedeng ipagpalit ang iyong presensya. Oh God, at after nito yung loving people, hindi namin namamahal yung aming kapwa ko, hindi namin nararanasan yung pag-ibig mo. Sapagkat ang tanging na ibibigay lamang namin ang pagmamahal sa aming kapwa ay yung mula sa inyo. Kaya sa oras na ito, katulad ng mga kalansay na ito, kung paano nilagyan mo ito ng litid, nilagyan mo ito ng laman, pinalutan mo ito ng balat, ang kulang na lang ay paghinga. Nung tinawag ni Ezekiel sa lahat ng dakong hangin, ito po'y pumatot sa kanilang katawan. At muli silang nabuhay. Lord God, sisigla ang aming simbahan dahil mismo sa inyong salita at sa inyong kapangyarihan. Kaya yung nga pong muli, minsan pa madama namin ang iyong kapangyarihan ito. Katulad ni Ezekiel, may dahilan kayo kung bakit po kami nire-restore, kung bakit po kami nire-revive, sapagkat merong mga lugar na kami inyong paglalagyan para ma-revive din po sila. Panginoon, pagpalain po ninyo yung inyong nga pong mga salita na ito na tinanggap ng bawat isa. Kaya niyo po ito'y maging makatotohanan sa kanilang buhay. Maging makatotohanan sa kanilang puso. Makita nila yung mensahe mo ngayong umaga. Masuri namin mabuti yung kalagayan ng aming buhay spiritual. Lord God, salamat sa spiritual resurrection na ginagawa po ninyo sa bawat isa sa amin. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pasalamatan natin, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah! Yung ating time, no? Napakinggan po natin yung mga salita na yun. Magbibigay po ng buhay sa po. Napakalaking berang yun na yung kalansay na ikaroon ng laman, ng litid, tapos nabalutan ng balat. Tapos sa mga magitan ng salita ni Lord na yung hangin ay dumukog sa kanila, tapos nagkaroon ng hininga.
ibang klase yun. Kung isipin natin, grabe, kalansay ka, nabuhay ka pa. Kalansay na. Diba? So, sa atin din, sa pagbibigay natin kay Lord, may buhay ba ang ating pagbibigay? O parang routine na lang sa atin? Or hindi na tayo masigla kung nagbibigay? Masarap yung nagbibigay ka, yung buka talaga sa loob mo, no? Ibang pag may nakita ka na kapatid mo, yung pagka nag-abot ka, masaya ka. Diba? Hindi mo alam, kaya pala inabutan mo, nangangailangan, di ba? Ang masarap sa feeling talaga nung nagbibigay. Sabi nga nung, kasi sa early child, nagtuturo ako about financial management. Yung iba kasi, kaya hindi nagbibigay, kasi pag nagbigay ako, mawawalan ako eh. Di ba? Maubusan akong budget. Di ba? Pero, pag nagbigay ka, hindi yung hindi yung mawawalan ka eh. Di ba? Anong prinsipyo ng Bible nun? Madadagdagan ka. Kasi ang mapagbigay daw ay lalong yumayaman. At saka masarap sa puso pag nagbibigay. Di ba? Sabi ko nga, bakit tayo hindi nakakapagbigay? Kasi, yung sweldo natin, hindi pa dumarating sa atin, ang dami ng babayaran. Atado na yung babayaran. Kaya pagdating sa'yo, ay, wala na yata akong pagbigay. Zero. No? Kasi nga, tayo, mga tao, pagka nag-sweldo, no? Pagka may income na tayo, sobra pa dun sa income yung ginagastos natin. Sabi nga, ang tao daw, mga hapon, kung ilang porsyento yung binibigay nila, or yung iniipon nila, or yung kinakaltas nila para ipon. 25%. Wow, laki, no? Malaki? Hindi ka usap ako. Yung European, ilang porsyento binibigay? Kinakaltas para ipon. No idea. 15%. Ang mga American, ilang kaya porsyento ang tinatabi mula sa kanila income? Ha? 7? 10? Ay, hindi. 5%. Wow, no? Paano po yung mga Pinoy? 0%. Ha? 0%? 0%? Kasi, susweldohin pa lang, tapos na! Di wala nang pang-give. Wala nang pang-give kay Lord. Dapat, yun yung unang-unang kailangan kasi, no? Tithes and offering. Di ba? Kasi hindi ko makakapagtrabaho. Kung anong binibigay sa iyo ang Diyos na talino at taas, para ka magtrabaho. Tama po? So, dapat nauuna talaga si Lord yung tithes and offering natin. Tapos, yung savings. At tapos, yung gagastusin. Yung sa bahay. Lahat ng bill. Dapat nakaano na yan eh, no? Nakaatado na. At huwag kang magpapautang na mumuli mo sa budget mo. Kasi wala na kahit kakainin. Di ba? Kaya nga, sa financial talagang kailangan maingat tayo. Hindi yung gastos dito, gastos doon. Pag nagsweldo, one day millionaire. Kaya may man nagkamatanggal yun eh. No? Pag meron kami nakausap nanay galing ng abroad yung sweldo, 50K. Lahat ng kainan dito sa Baranga, lilibutin. Hindi pa darating yung sweldong susunod, wala na pera. So, sino nagpapahirap sa tao? Sarili niya, di ba? So, gano'n. Kaya, sa Panginoon, ang prinsipyo kay Lord, awas na natin yung tithes and offering natin. Bago pa gumastos na kung ano-ano. Po, di ba? Masarap magbigay kay Lord. Amen?
Ha? Hindi yata kumbinsido. Si Kuya Alice na ang kumbinsido. Masarap magbigay kay Lord. Amen? Amen! Okay. Tayo po ay mananangin para magbigay tayo sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga na ikaw lang yung nagbibigay sa amin ng talino, skills, Panginoon, lakas ng pangangatawan para kami ay kumilos, magtrabaho. Meron kaming source of income. Meron kaming magagastos, pangangailangan, lahat ng aming pamilya, simula ulo hanggang paan ng pangangailangan, Panginoon, ay talagang pinoprovide niyo po, Lord. Kasi lahat na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Kaya yung 10% na aming ibibigay sa iyo ay para sa iyo yun, Panginoon. Para magamit sa ubasan or sa simbahan, sa mga pangangailangan ng simbahan, Panginoon. Sinabi mo nga sa iyong salita na subukin ka namin sa ganitong pamamaraan, Panginoon, kundi ibukas mo ang dulumawan ng langit at kami ay pagpapalain mo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ikaw masagana ng magbigay, Panginoon, kaysa sa amin. Kaya, Lord, nagpapasalamat kami dahil patuloy na ang salita mo ay palagi kami tinuturuan, O Diyos. Kaya, ang bawat isang narito, Panginoon, sa pagpapala mo, sa iyong habag, sa iyong grasya, Panginoon, patuloy mo i-bless, Panginoon, ang mga kapatid namin narito, O Diyos. Sa mga walang trabaho, magkaroon ng trabaho, at kung sa mga nagtatrabaho, Panginoon, bigyan mo sila ng kalakasan, talino, yung kaisipan, Panginoon, upang magampanan, Panginoon, na maayos ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at pagpalain po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give to the Lord. Tayo po ay pagkatuloy sa ating mga gawain na po tayo po ay announcement. Okay po, meron po tayong first timers si Giselle Alator. Saan po niya? Pakita yun po. Kasi dyan. Welcome po, Giselle. Felix Andres Jr. Ibel Queen. Sheikh Queen. Okay po. Welcome po mga kapatid. At saan po patuloy po kayo meron po pala Amihan de los Santos. Michael Gutierrez. Okay, wala na po. Happy birthday lang po tayo. Mga birthday lang po. March 26, si Melody Tandok. Irino, si Kuya Lino, Dinaw. March 30. March 31, si Alvin Madal. Rebel Mas si John Dave Martin. Okay, wala na. Okay po, awit tayo.
tayo sa ating po mga announcement po. Babasa po natin. Prayer meeting po. Every Wednesday, 5:30 and 7 p.m. Face to face po. Meron pa rin po tayo online na prayer meeting po. Okay na ba? Yun, kaya rin po dito. Meron po tayo Sunday school class. Okay, wala na po. Hindi po tayo po ay tumayo po lahat. Malangin po tayo sa ating po Panginoon, sa ating po mga kapos. Hihin po natin sa Diyos yung blessing niya. Sa ating po mga narinig sa bagay ito. Ang dalangin niya po namin, aming Ama, ito po ay patuloy pong tumimo sa aming po mga puso, isipan. At patuloy nga po namin dalangin, Lord, revival. Revival po, Panginoon. Patuloy yung pag-kilos mo sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Tuloy po kami dumadalangin, Lord, sa Panginoon ito. Pagpalain mo nga po, Lord, yung aming po mga buhay. Gusto po namin, Lord, na maglingkod po sa iyo. Gusto po namin, Lord, na magamit po kami po sa iyong paghahayo at sa pagpapalawak ng paghahari po, Lord, in Jesus' name. Kaya Panginoon, patuloy po namin dalangin. Ingatan mo nga po, Lord, yung bawat isa po sa amin, bigyan po kami ng kataganasan, pagkaalaman, at gamitin mo nga po, Lord, yung bawat isa po sa amin. Habang kami po ay uwi sa kaya-kaya po ng tahanan, dala po namin, Lord, lahat ng pagpapala na tinanggap po namin sa bagay ito, maibahagi po namin, ma-share po namin sa bawat makakasalakuha po namin kung saan po kami dadalhin. Ikaw po ang siya mamuna at gumamit at mapaglipod nga po kami po yan, Lord. Natin ito, Lord, at wala po namin sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless you. Tayo po ay umawit ng green bago tayo magsasabi. Very good.
Iya, baru busuk.